Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ini-enjoy ni Sir Alden mga kasambreros ang Italy. Sorry po talaga ha, nasira po kasi ang wifi dito mga kasambreros, kung kaya medyo late po yung aking updates po sa Kathden po. Sorry po talaga. Unang-una, no, itong kanyang naka-cap siya dito at saka naka-glasses mga kasambreros. Tapos yung kanyang cap ay tatak parang horse na may symbolism, no, doon sa may Italy mga kasambreros. Tapos yung pangalan niya dito sa September 11 ang nakalagay dito kahapon. Tapos para mag-ano sila, manonood ng race ba ito, something like that. Richard Jr. Fulkerson, Thursday September 11 2025, Museo Enzo Modena. So ito nakalagay dito, Alden Richards mga customers. Hindi ko lang, parang 10 yata siya ng race, something like that. Pero bago yan, ay gumala-gala muna sila, no? Pinakauna pala dito yung nasa airport siya mga kasambreros. Controlia il tuo nome sul tikita, no? Tikita, so din yung parang nasa tickets mga kasambreros, no? So sa airport yata ito mga kasambreros. Tapos may mga foreigners sa picture, and then yung parang building, no, ng nasa Italy mga kasambreros. Hindi ko lang kung anong pangalan ng building na ito, pero parang isa sa mga landmarks doon, no, sa Italy mga kasambreros. And then of course, no, Food is Life sa Phenomenal Box Office King. Ang kukulit, no, more on pasta, no. More on pasta at saka tao dito. Kasi yun nakilala doon di ba, ang Italy, yung spaghetti na word is from Italian word na spago, ibig sabihin po ay cord or twine mga kasombrero. So na trivia ko kasi yan. Tapos pizza, no, something may pizza dito, tapos may juice mga kasombreros, no, kasi Food is Life. Sa kaya tisoy mga kasombreros. Ito yung kanyang isa sa mga habits at dito yung treating na attorney at saka ni Tisoy noon mga kasos na magkasama sila. And then ito, si Mami Min ay si Ma'am Catherine pala mga kasembreros, no, nag-post din dun sa kanyang Rexona. Ito po ay longer version mga kasembreros, no, at saka yung behind the scene ng kanyang paggawa ng endorsement video mga kasembreros. Ang cute ni Ma'am Catherine dito. So si Mami Min at saka siya yung nag-post ito mga kasembreros sa kanyang Instagram. Tapos kulay pink, no, at saka light pink yung color motif mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Queen dito sa kanyang endorsement video. Grabe ang pasabog ni attorney mga kasembreros, no. Talagang busy si Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang kaliwat kanang endorsement. So parang hindi na siya nagpapahinga, no. So may mga bakante siguro, pero madalang mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros ay itong prayer item, of course, no, ni Sir Alden for today. Sabi niya, Dear God, when I feel frustrated and discouraged, thank you for being my joy and strength. As Nehemiah 8:10 says, the joy of the Lord is your strength. You lift me up when I'm weighed down and remind me that my hope and endurance come from you. Fill my heart with your peace and restore my joy today. Help me to lean on you in every moment, knowing that you are my constant source of encouragement and renewal, no matter what I face. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito yung isa sa mga inaabangan ko talaga mga kasambreros, no? And then ito, Fulkerson, Bernardo family, no? Picture ito mga kasembreros during Christmas season yata, no. Kompleto sila dito. Si Ma'am Kat, of course, si Lexine, si kuya niya Kevin yata yung wala dito mga kasembreros. So and if I'm not mistaken ay throwback picture ito, no. Kakapost lang kahapon ng Catherine admin mga kasembreros. So si Ma'am Catherine dito ay parang naka yellow green na dark green mga kasembreros, no. Tapos maliit pa si Baby QQ. So siguro last year ito mga kasembreros, no. Kasi nga maliit pa sila at saka throwback ito mga kasembreros.
And then ito sa picture, no, ni Ma'am Catherine at saka ni Alexine. Ang cute na magtita na ito mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken ay last year or last year din ito mga kasambreros. So ngayon ay dalaginding na si Lexine mga kasambreros, no? Na kung saan ay ang bilis ng panahon kapag ganito. And then ito ang ganda, no? Ang ganda naman kasi dito sa parang beach na mode mga kasambreros. Tapos may kwintas siya, no? Na parang ginto na parang malaking kadena. Parang malaking kadena yung kanyang necklace mga kasambreros. So hindi ko alam ang tawag dito. Pero ang ganda dito. And kung hindi ako nagkakamali, medyo edited din ito mga kasambreros, no? Pero parang hindi rin siya edited eh. Pero parang 50-50 ako mga kasambreros, no? Pero yun po. And then ito, so last item, last item natin mga kasambreros, itong kay Ma'am Catherine at kay James Reid. So inaabangan din ng fans ito, yung kanilang tambalan. Sana nga ay yung Elena 1944 yun talagang inaabangan ko. Mas lalo kong inaabangan ng Elena 1944 mga kasambreros kumpara dito sa project ni na Ma'am Catherine at ni Sir James Reid mga kasambreros. Nonetheless ay support pa rin tayo sa kanya, no? Tamang update lang ang gagawin ko dito mga kasambreros sa kay Sir James Reid kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So pero yung tunay nating inaabangan ay ang tandem, no, ng Kath din mga kasambreros. So yung sa Italy ni Sir Alden, hindi ko alam kung kasi October yung unang niya na-mention. And hindi ko alam, baka na-move yung schedule kasi yung prior to, parang yung interview niya na yun ay nasa Magnolia pa siya mga kasambreros. So baka naiba at saka nabago yung schedule, parang siguro na paaga kung kaya lumipad na agad siya sa Italy mga kasambreros. So aabangan din natin yung pasabog ni Sir Alden mga kasambreros. Parang first time ko na tawag dito na nalaman na may lalaki na ini-invite from the Philippines para mag-represent dun sa Milan Fashion Week or Milan Fashion Show mga kasambreros. Kasi parang kadalasan talaga babae, no? Sila Ma'am Mariam, Ma'am Heart Evangelista, Ma'am Pia Wurtzbach, and so on mga kasambreros. So aabangan natin, no, kung ano yung magiging aura ni Tisoy doon mga kasambreros. So pasensya na po, talagang medyo nalilate ako. Hindi pa nga naayos, talagang gumagawa lang ako ng paraan yung wifi. Nakiki-wifi ako doon sa may-ari mga kasambreros kasi yung linya ko dito na sarili ay nasira, no? Kasi umuulan at saka may hangin kahapon at saka baka yung mga malaking truck na dumadaan sa highway ay baka nasagi yung wire. So yun po, no? So pasensya na po talaga kasi nalate ako sa aking update. Pero yun po, no, maraming salamat po sa mga sumusubaybay pa, no, sa ating updates araw-araw. Pero in the meantime, so yan na muna, no, sa ating Kath din items. Sana po ipakinggan po natin ng Word of God. Today is September 12, 2025. Friday na po mga kasambreros, no? Bukas ay weekend na naman. Sobrang bilis ng panahon talaga. Sana po ipakinggan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasambreros. Sana po ipakinggan natin ang title, Kahit sa Gabing Madilim. Psalms 16:7, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons, mga kasombrero. So, hindi po ito nakakatakot ha, na gabing malagim na madilim, mga kasombrero. Hindi po. So, ang verse na ito ay about sa essence, no, or kahalagahan ng paghahanap at pagiging uhaw natin, pagdi-desire sa divine counsel. Ibig sabihin ng divine counsel, yung wisdom ba ng Panginoon, mga kasembreros, sa kanyang salita sa Biblia, sa panalangin, no, through His Spirit, mga kasembreros, and sometimes circumstances. So maraming ways kasi ang Panginoon para magkaroon tayo ng wisdom, no, or ng counsel, mga kasembreros. Po pwede siyang gumamit ng isang kaibigan, no? Uy, mali yan, ganyan. So po pwede yung ating magulang, ating kapatid, or yung experienced na tao, no, sa atin, no, maaring sa trabaho yung ating superior, or yung ating pastor or leader sa church, no, or yung salita ng Panginoon. And ang pinakamalala actually, no, yung circumstance, yung magbibigay ng Panginoon, na magbibigay ang Lord, mga kasembreros, ng problema o ng trial sa atin para tayo ay disiplinahin, no. Kunwari, lifestyle mo yung nagpapagutom ka, no, ang dito, nagpapalipas ka ng kain, yung
almusal mo nagiging lunch na, no? So hindi po yun maganda mga kasumbrero. So magbibigay siya ng sakit, no? Para sabihin na mali ang ating lifestyle, no? Disiplina. And yun, counsel yun mga kasumbrero. So pwede mo rin ituro yun sa iyong mga kapatid or sa iyong mga anak, no? Na hindi magpapalipas ng gutom, ganyan kasi yan ang nangyari sa akin. So ganun, counsel yun ang mga simpleng mga reminder at saka warning mga kasumbrero. Pero realistic po siya, no? Maraming mga pamamaraan. Pero dito, si Haring David mga kasembreros ay nire-remind tayo na yung kanyang puso, no, ay kahit nasa gabi, no, kahit na natutulog na siguro, no, as panalangin sa gabi, ay may counsel pa rin ang Panginoon sa kanya mga kasus. May instruction pa rin siya kahit sa gabing madilim. So, I will bless the Lord, no, na ang Diyos mga kasus ay magbibigay sa kanya ng counsel, ng wisdom, ng talino, ng kaalaman mga kasambreros. So, napakaganda, no? It underscores the significance of acknowledging God's role in providing direction and the blessings that flow from aligning our paths with His will. So, aligning. Ang will ng Panginoon, ito yung nagpapalapit sa atin sa Kanya. Okay? Kunwari, trabaho mo, binigyan ka ng trabaho, tapos wala ka ng panahon sa Biblia, wala ka ng panahon sa panalangin kasi pagod na pagod ka na, baka ilang taon mo nang ganyang ginagawa, no? Wala nang panahon parang hindi na part ng yung schedule, yung pagkikimiig, yung panalangin, hindi ka na dry na yung season mo ng pagbabasa ng Biblia, papapakain ng ating kaluluwa, ay hindi po yan ang will or kalooban ng Panginoon mga kasi it's really important to know the will of God sa ating buhay. Kasi kahit na magkamal ka ng malaking sahod, no? Let's say 100,000 ang buwan mo or 200,000, no? Or 50,000, kung hindi naman yan kalooban ng Panginoon, so useless ang lahat-lahat. This verse, nestled within Psalm 16, si Miktam of David, mga kasembreros, no, yun po yung term, reflects a prayer of unwavering trust and confidence in God's protection, guidance, and provision. So all in one na siya, apart from wisdom, besides counsel, or aligning, no, sa kalooban ng Panginoon mga kasembreros, ay meron siyang protection habang tayo po ay natutulog, no, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. David's words echo a profound reliance on God for sustenance and illumination in life's journey. Sustenance, no? Ito yung isa sa panalangin ko rin, no? Yung sustenance. Maraming salamat, Lord, sa pagsusustain sa amin ang mundong ito, ang mga planeta ay hindi nagbabanggaan because you sustain every object sa universe, every object sa kalawakan, and even sa mundong ito, hindi nahuhulog ang sun, no, ang araw sa mundo or sa planetang Earth mga kasembreros, hindi nagbanggaan ng Jupiter at saka yung Saturn and so on. So He sustains, no, ang Diyos po natin ang nagsusustain sa lahat-lahat upang tayo po ay nabubuhay pa mga kasembreros. By acknowledging God's counsel, we acknowledge His sovereignty over our lives in His role as the ultimate guide in our decision-making processes. This phrase serves as a reminder to continuously seek God's counsel in all aspects ng ating buhay. So, ang sabi dito sa, my heart also instructs me in the night seasons. Nagpo-portray ito ng napakalalim na intimacy sa ating Panginoon. So, kasi siya, parang wala siyang pinipiling oras, wala siyang pinipiling season mga kasi ang ating Panginoon na kahit nasa gabi, kahit nasa araw, kahit nasa kwarto, kahit nasa trabaho, nasa opisina, kahit nasa paaralan, kahit nasa mall, kahit nasaan tayo ng bus, kahit saan man tayo mapunta mga kasembreros ay andyan yung kanyang yung kanyang guide, na yung kanyang pag-ibig at saka instruction at saka counsel sa atin, no? Yung deep intimacy ba? Yung kasi di ba, all-knowing, omnipresent siya, present siya kahit saan mga kasembreros. So, wherever we be, wherever we go, whatever we do mga kasembreros ay nandyan siya if we are intimate with Him. So sabi niya dito, it speaks the profound connection between the heart and the divine. So si Lord mga kasembreros, where God's instructions are not bound by temporal constraints. So hindi siya ang ating relasyon, ang ating intimacy, ang ating pagkamalapit sa Panginoon mga kasembreros ay hindi siya limited, no, ng time, hindi siya limited ng kasi di ba pag may pader, hindi ka pwedeng tumawid bakod, hindi ka pwedeng tumalon. So hindi po siya nalilimitahan ng ganon mga kasembreros, hindi tayo limited ng
Hindi siya limited ng space, ng time, ng ating imagination or ng ating mere mind, mga kasambreros, kasi siya ay all-powerful, kasi nga Diyos siya, mga kasambreros. My heart also, so it speaks to the profound. Ang sabi pa niya dito, even in the midst of uncertainty and darkness, God's voice resonates within, providing clarity and direction. So yung dark, yung gabi, mga kasambreros, ay maaaring mag-represent din siya, no, or metaphor sa season ng ating buhay na tayo ay down na down, nasa trials tayo, nasa problema, nasa dagok ng buhay natin kasi nga madilim, mga kasambreros. So it represents, it may also be a metaphor, mga kasambreros, nang tayo po ay nasa down moments ng ating buhay. So uncertainty, kaya ko kaya to, kaya ko kaya tong gawin, kaya ko kaya to, makakapasa kaya ako, magagawa ko kaya to, na malalampasan ba natin to. So ganun, mga kasambreros, no, sa lahat ng problema ng ating buhay, may mga times tayo na ganun. So this intimate communication or communion with God illuminates the path ahead even in the midst of life's most challenging moments. So napakaganda, mga kasambreros, no, ng verse na ito, kasi reminder to sa atin na walang pinipiling panahon, oras at saka lugar, mga kasambreros, ang ating Diyos. So kagaya ng sa verse na James 1:5, no, na nag-emphasize dito yung kahalagahan ng seeking wisdom sa Panginoon, mga kasambreros, na nag-highlight na siya po ang ultimate source ng lahat ng knowledge, lahat ng wisdom, lahat ng understanding, and so on. These passages reinforce the notion that true wisdom comes from God and that seeking His counsel leads to a life guided by His divine purpose. So, parati nating isipin at isali sa buhay yung purpose, mga kasambreros. Ang tao, kahit na hayahay ang buhay, masabi mo na parang grabe yung material nila, ang bahay nila maganda, malawak ang lupa, may mga bagong gamit, and so on. Kung wala silang purpose sa buhay, useless din po ang lahat-lahat, no? Kasi temporary lang naman lahat to, no? Imagine natin yung lolo ng lolo natin, no? Wala na sa mundong ito, hindi na nila tayo kilala. So dating din ang panahon na tayo ay lilipas. Okay? So hindi na tayo maalala ng third generation, ng fourth generation, kasi ibang mga inhabitants na, kumbaga pa yung titira sa mundong ito, iba na, no, wala na tayo, mga kasambreros. But the legacy, no, yung ng ating pamilya, yung purpose ba? So dapat yung pag-share ng gospel, na pagbabasa ng Biblia, yung everything that is founded at saka rooted sa Panginoon, mga kasambreros, yun po yung tunay na legacy na dapat nating iwan at purpose na isa sa pamuhay sa ngayon, kasi yun talaga yung hindi mawawala. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, na mapagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kaalaman, understanding, and wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.